good day everyone. Welcome once again po to His Life TV. And on behalf of the His Life fam, I just want to greet everybody. A blessed Sunday to everyone. We're praying that everybody's like all well and everybody's celebrating. You know, it's the last Sunday of the year and praise God. You know, by the grace of God, we made it. And of course, kasama po ninyo lahat. Kami po ay nakikiselebrate, no? Sama-sama ho natin pasalamatan ng Panginoon for everything that He has done for us, especially this year. Amen. All right, for our friends who maybe came in for the first time, praise the Lord that you are here with us tonight. I pray that you just open your heart and fill it up with faith, believing that God has a message for you and me today. Amen. We just want to let you know how we know what love is. It says in 1 John 3:16, this is how we know what real love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me. So once again po, welcome to the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. Praise the Lord. All right. Sa mga kaibigan po namin, no, who are maybe watching from abroad, feel free to type right there, no, sa ating pong comment section kung saan po kayo na ngayon, no. Halimbawa, kung kayo po ay nasa Australia, just type right there you're watching from Australia or maybe Toronto or wherever. Lagay nyo lang po dyan para talagang sama-sama po nating i-celebrate po ang Panginoon, no, ang kanyang pag-ibig sa ating mga buhay. Of course, gusto rin po namin kayong i-encourage to share the link, you know, just in case you forgot to share the link. Right now is the most, you know, appropriate, perfect time. Just in case you forgot to share let's not forget to like encourage everybody to keep on worshiping, of course, no, ang ating pong Panginoon. What else? Ini-encourage din po namin kayo to leave comments during the celebration, you know. Ilagay nyo lang po, you know, if you know that God is speaking to you, don't hesitate to type right there, no, what God is like doing in your heart, and just be engaged kasi po talagang ang saya-saya lang po kapag talagang sama-sama ho nating ninanamnam, no, kung ano po yung ginagawa ng Panginoon. Amen. All right. So, eto na po, as we prepare our hearts to worship the Lord, I'm gonna read to you a verse. It's found in Psalm 100, 1-4. Sabi ho ng Bible, on your feet now, upload God, bring a gift of laughter, sing yourselves into His presence. Know this, God is God, and God, He made us. We did not make Him. We are His people, His well-tended sheep. Enter with the password, thank you. Make yourselves at home, talking praise. Thank Him, worship Him. For God is sheer beauty, all generous in love, loyal always and ever. Amen. Bow your heads, close your eyes, we're going to pray. Father, right now, we thank you for this time. Thank you, God, for giving us this beautiful opportunity to celebrate you once again and to celebrate your love. Father, I pray that as we worship you with our songs, I pray, God, that you be pleased, Lord, with everything that we will be doing. Lord, salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Let us now worship and praise the Lord. Self-existent
faithfulness, Lord. We appreciate your goodness. We thank you, Lord, that we are still here praising you in the last Sunday of this year. Lord, from beginning till now, you carried us through, Father. It is because of you that we are still standing strong in your presence, celebrating, Father, worshiping, adoring, and boasting about one name and one name only. Thank you, Jesus, for making everything possible for us, your children. So allow us, Lord, with hands lifted high. Come on, church. We just want to sing out our hearts to you, Father. Grateful, celebrating that our God is indeed faithful. He is faithful. He was faithful then. He is faithful now. And he will still be faithful till the end. So we love you, Jesus, and we give you all the glory. All the praise be yours alone. Jesus, it's all about you. So undeserved, yet you came to prove your love for me. And the voices of a million angels could not express my gratitude. Told that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. Glorify the Lord with me. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things he has done. He has done. How can I say thanks
upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Agree with us, church. Yes, we do. Receive it today, church. May his favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children and their children and their children. May his favor receive it by faith. His presence go before you and behind you.
God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Sing it one more time. Praise God from whom all blessings. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy give you praise, Lord. O Diyos, aming Ama, pinagpapala ka po namin at dinadakila. Karapat-dapat ka po ng lahat ng aming pagsamba. Dahil tunay kang mabuti, tunay kang matapat, kahit minsan hindi nyo kami iniwan o tinalikuran man. Sa pasimula po ng taong ito,
binigyan nyo kami ng pangako na bagaman sa loob ng maikling panahon, kami ay susubukin, subalit pagkatapos noon, ipapanumbalik nyo kami na mas malakas kaysa dati. Salamat po, O Diyos. Kayo ang nagpalakas sa amin sa buong 2024. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat, salamat po, O Diyos. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Let's give the best clap offering to our God. You are deserving, Lord. You are deserving, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos, aming Ama. Salamat, Banal na Espiritu. Pag-apawin niyo po ang aming mga puso ng taus-pusong pasasalamat sa inyo. Mabilis po naming binabalikan ng tanaw ang buong isang taon. Sa pasimula ng taong ito, ang sabi mo, O Diyos, you're going to make us stronger. Sa mga sumunod na buwan ng taong ito, O Diyos, itinawid kami ng inyong pagmamahal. Sa panahon ng tag-init, naging mainit ang mga pagsubok, naging mainit ang aming laban, pero hindi mo po kami iniwan. Sa panahon ng tag-ulan, inilayo mo kami sa mga bagyo, iniiwas mo kami sa tubig baka, pinanatili mong tuyo ang aming mga paa. Sa panahon ng matinding unos, pinalakas niyo po kami. At sa buwang ito, sa pagtatapos ng buong taon, pinupuri ka namin dahil sobra kang matapat, sobra kang mabuti. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming Emmanuel. Ikaw ang Diyos na sumasa amin. Come on, church, give the Lord the best clap offering this morning. Oh, we bless you, God. Oh, we bless you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Minsan pa po, palakpan natin ang Panginoon. Praise God, praise God. Hallelujah. Ang lahat po ng excited ngayong umaga magsabi ng Amen! Alright? Bago po natin aralin ang salita ng Diyos ngayong umaga, nais po namin magpresenta sa inyo ng isang ABP. Ito pong nakaraang linggo, tayo po ay nagdaos ng taon-taon po ginagawa po natin ito. Ang tawag po natin dito ay Maligayang Dilapas Liit. Okay? But this year, ginawa na po nating Maligayang Dilapasko. Yan. So, ibig sabihin, hindi na lang po mga kabataan dito sa barangay ng De La Paz ang pinagpapala natin. Pinagpala na rin po natin. We made a small Christmas party para sa kanila. Umabot po tayo ng 300 pamilya, 300 bata nung nakaraang party po ng Maligayang De La Paz. At gusto po namin ipresenta sa inyo ang highlight nung nakaraang araw na yun. Sige po, pwede po tayong maupo sa mandali. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing.
Praise God. Minsan pa po, palakpakan natin ang Panginoon. Lahat po excited magsabi ng amen. Alright? So, gusto ko lang pong balikan natin ng tanaw sa pinakamabilis na paraan yung prophetic promise na binigay ng Diyos sa atin. Isipin niyo po na sa loob ng 12 buwan, hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Bagaman may mga dumaan sa atin ng hardship, briefly sabi po ng Bible, pero after that, God has powerfully and faithfully restored us. Pahintulutan niyo po akong basahin yan. Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verses 10 to 11 from the Passion Translation. And then, after your brief suffering, the God of all loving grace, who has called you to share in His eternal glory in Christ, will personally and powerfully restore you and make you stronger than ever. Ang lahat po ng pinalakas ngayong 2024, magsabi ng amen. Sabi po dyan, yes, He will set you firmly in place and build you up. And He has all the power needed to do this forever. Amen. Basahin ko rin po sa New Living Translation. Sabi po dito, in His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. Yung pong makapagsasabi ngayong umaga na naging mas matatag yung kanilang pundasyon, magsabi ng amen. Right? Kung ang Diyos po ay pinalakas tayo sa buong 2024, kung ang Diyos ay pinatatag yung ating pagtitiwala, ano po ang marapat nating tugon doon? Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 20, and give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Marapat lamang na pasalamatan natin ang ating Amang nasa langit sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. O Diyos, aming Ama, ipinagpapasalamat po namin ang nakalipas na 12 buwan. Salamat po, Panginoon, sa buong isang taon na talagang pinalakas niyo po kami. Ngayong umaga, dalangin po namin habang aming pinagdiriwang ang katapatan mo at kabutihan sa pagtatapos ng taon, tunay, O Diyos, ang iyong kabutihan ang nagpalakas sa amin. Dalangin po namin, pahintulutan pa kami ng isang kahilingan. Bigyan niyo po kami ng isang pusong mapagpasalamat. Grant us one more request, God. Give us a heart that is grateful. Holy Spirit, I pray that you take charge this morning. Be our teacher and speaker today. Bless your people with your special touch. Bless your servant with enablement. And bless your word. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ang lahat po ng nagpapasalamat at patapos na ang 2024, magsabi ng amen. Ay, salamat. Adwa niya ang aldo. Sino po ang nagpapasalamat at umabot tayo sa finish line ng 2024? Actually po, wag na po, alam naman natin na yun. But we just have to understand, hindi naging madali ang lakad natin sa 2024. Maraming nasubok, maraming napalaban, maraming nawalan, pero ang kagandahan, hindi tayo iniwan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Ang lahat po na nakapaghanda sa pagpasok ng bagong taon, magsabi ng amen. Parang yung iba, hindi pa. No? Hindi pa po kayo makamove on. Move on na. Okay? Hanggang ngayon, in-internalize mo pa rin ng 2024, iwanan mo na yan. Pumasok na tayo sa bagong taon. Amen. Excited na po ba tayo sa 2025? Ano-ano po yung mga preparasyong ginawa ninyo para sa bagong taon? Okay?
Ano man po ang mga planning, goal setting, schedule strategizing, at bucket listing ang gawin nating preparasyon, ako po naniniwala na ang pinakamagaling pa rin na paraan ng pagharap sa pagpasok ng bagong taon ay maging mapagpasalamat sa lahat ng ating karanasan. Masama man o mabuti, isang bagay ang tiyak. Naging tapat pa rin ang Diyos sa atin sa taong 2024 at yun ay dapat ipagpasalamat. Amen? Amen. Ang lahat po na nagpapasalamat sa 2024, magsabi ng Amen. Kaya yan po mismo ang ating pag-usapan ngayong umaga. Let's talk about thank you Jesus for 2024. Ang lahat po na nagpapasalamat sa 2024, magsabi ng Amen! Okay? Sabi nga dyan, living the year behind with a grateful heart. Marahil yung iba po hindi agad makasagot ng Amen dahil may mga sama pa ng loob sa 2024. O kaya may mga hindi pa makamove on. Ito po yung gawin natin ngayong umaga. Living the year behind with a grateful heart. No? Iwanan po natin ang ang nakaraang taon na may pusong nagpapasalamat. Kasi anuman yung nangyari sa nakaraang taon, gano'n man yan kasakit, kahapdi, ito po ang totoo. Mas marami pa rin yung mga nangyaring maganda na dapat nating ipagpasalamat. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ko nga, how do we positively and gratefully end the year? Paano natin pwedeng tapusin ang taon sa parang positibo at nagpapasalamat? Marami po sa atin ang dumaan ng mga matinding pagsubok sa 2024. But instead of fearfully complaining of all that we've gone through for the last 12 months, bakit po hindi natin tignan yung mga pinagdaanan natin sa bagong pananaw? Instead of complaining, let us see our experiences in a different perspective. Gamitin po natin ang lente ng soberenya ng Diyos. Dahil sa totoo lang, wala namang pinapahintulot ang Diyos na hindi para sa ating ikabubuti. Amen? Masama man o mabuti sa ating pananaw, pero ang dulo nun para pa rin sa ating ikabubuti. Amen? Ang sabi po ng Romans 28 verse 8, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Sa totoo lang, pakinggan niyo po ako. Ano bang masakit na karanasan ang dinaanan natin ngayon na ang dulo ay hindi sa ating pakinabang? Wala pong pinahintulot ang Diyos ng madilim na ulap na hindi nagtapos sa pagsikat ng bagong araw. Ibig sabihin, walang karanasan ang Diyos na sinayang. Bagkus ang lahat ng yun, ginamit niya para sa ating ikabubuti. Ang tamang tugon, ang sabi po ng 1 Thessalonians 5:18, be thankful in all circumstances. For this is God's will for you who belong to Christ. Sabi po doon, all circumstances, magpasalamat tayo. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na bumagsak ka sa pag-aaral ngayong taon? Hindi. Kalooban ba ng Diyos na yung pinapangarap mong deal, hindi mo na-shoot? Hindi. Kalooban ba ng Diyos na magkasakit ka ngayong taon? Hindi. Kalooban ba ng Diyos na maloko ka ngayong taon? Hindi. Ang alam kong kalooban ng Diyos, sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat tayo dahil Diyos ang nakakaalam ng mabuti para sa atin. Amen. Come on. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit tayo magpapasalamat sa kabila ng mga negatibong pinagdaanan natin? Pakinggan niyo po ako. Sino po dito yung naloko this year? Ay, si ma'am naloko. Yan. Sino pa po? Mga naloko this year. Okay? Yan, si sir naloko din. Okay? Makinig ko kayo sa akin. Mapalad pa rin po kayo. Alam niyo bakit? Kayo ang naloko at hindi kayo ang nanloko. Amen? Kaya po sabi ng Biblia, sa lahat ng circumstances, sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat tayo. Dahil ang kalooban ng Diyos, hindi yung naloko ka, kundi yung kahit naloko ka, nagpasalamat ka, yun ang kalooban ng Diyos. Amen. Let us end the year positively and gratefully with the grace of being thankful.
Alam ko po, hindi strength ng maraming tao yung magpasalamat. Marami po sa atin, hirap magpasalamat. Pero sa totoo lang po, may nangyayari kasing hindi maganda kapag hindi tayo nagpapasalamat. What happened when we do not practice the attitude of gratitude? Number one, we suffer from short-sightedness. Nakakalimutan natin yung mga ginawa ng Diyos para sa atin. Huwag po nating pahintulutan na yung mga pangit na karanasan ay takpan yung kabutihan ng Diyos. Dahil sa totoo lang, kung marami tayong pinagdaanan ngayong taon, mas marami din yung kabutihan ng Diyos sa atin. Andyan pa po ba kayo? Kahit mahapdi yung bawat panahon at pinagdaanan natin, ang nakakatuwa po, nandito na tayo sa finish line. Ibig sabihin, ano man yun, hindi ka pinabayaan ng Panginoon at tinawid ka ngayong taon. Alright? Sige po, palakpan natin ang Panginoon. When we do not practice the attitude of gratitude, we suffer from short-sightedness. Others are having spiritual ingratitude. No, yung hindi mo na ipagpapasalamat yung mga spiritual na bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Yung iba naman po, ay nagkakaroon sila ng spiritual apathy. Alam mo yon? Kapag hindi ka nagpapasalamat, nagkakaroon ka ng kawalang pakialam. Kaya nga po, ngayong umaga, balikan natin ng tanaw ang napakaraming magagandang bagay na ginawa ng Diyos na dapat nating pasalamatan. Let us not allow the struggles, the hardships, and the trials to eclipse the goodness of God. Amen. After everything is said and done in 2024, what are the best things that we have gained, we grew, and matured na dapat po nating ipagpasalamat? Ngayong umaga po, alam ko marami tayong dapat ipagpasalamat, pero dalawang bagay lang gusto kong tutukan natin. No? Ito pong mga bagay na ito ang katuparan ng ating prophetic promise na ang 2024 na pinangakuan tayong that we will be stronger. Hindi naman sinabi ng Diyos na, yes, 2024 will be the year of stronger. Hindi naman niya sinabing madali ang proseso. Okay? Kaya nga po, let us end this year with an attitude of thanksgiving, gratefulness, and thankfulness. Hindi po natin alam kung anong naghihintay sa atin sa 2025. But we can always overcome the coming year with an attitude of thanksgiving. Hindi mo alam kung ano yung nandun sa 2025, pero alam mo, dun sa 2024, itinawid ka ng Diyos. Kaya anuman yung nandun, hindi ka matatakot. Kasi alam mo, yung nagtawid sa'yo dito, itatawid ka rin niya doon. Amen. Amen. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ko nga, the best way to prepare for the new is to appreciate the old and all the lessons in between. Tanong ko lang po, sa taong ito, sino po nagkaroon ng bagong gadget? Magtaas po ng kamay. Bagong cellphone. Yan. Okay? May mga ilan-ilan. Alright? Sinong gusto magkaroon ng bagong gadget? Parang nag-grow na tayo sa mga gadget, no? Hindi na tayo ganong na-excite sa mga bagong cellphone. Dati pag tinanong mo, sino gusto ng cellphone? Ayun, nag-grow na tayo dyan. Pero pakinggan niyo po ako. Bago dumating yung bagong cellphone mo, di ba, pinaglingkuran ka naman ng lumang cellphone mo. Itinawid ka naman sa call and text ng dating cellphone mo. Nandiyan pa po ba kayo? Ibig sabihin, bago mo na-appreciate yung bagong meron ka, yung dati, ginawa niya yung purpose niya sa'yo. Sino po dito ang may bagong sasakyan? Walang nagkaroon ng bagong sasakyan sa inyo sa 2024? Oh, si ma'am merong isa. Parang linggo-linggo may pinagpipray akong kotse. Kanina lang, dalawa yung pinagpray kong bagong sasakyan. Ngayon, hindi kayo makapagtaas ng kamay. O ganito na lang, sino ang gustong magkaroon ng bagong sasakyan? Pero pakinggan niyo po ako. Bago dumating yung bagong sasakyan, yung lumang sasakyan mo, di ba pinaglilingkuran ka naman?
Hinahatid ka naman kung saan ka kailangan magpunta. Ibig sabihin, bago natin ma-appreciate yung darating na bago, i-appreciate muna natin kung ano meron tayo ngayon. Ipagpasalamat natin ang lahat ng nangyari sa atin sa 2024 para pagpasok ng 2025, alam natin ano man yung mga nandyan, ano man yung mga naghihintay sa atin, katakot-takot man, kahindik-hindik o kamangha-mangha, ang alam natin, yung nagtawid sa atin sa 24, nandun siya, hinihintay tayo, itatawid niya rin tayo. Amen! Amen! As sabi po ng ating prophetic promise, no? In a short while, you will suffer briefly. But after that, God will personally and powerfully restore you and make you stronger than ever. Ito po ang unang gusto kong ipagpasalamat natin. Nasa buong 2024 po, marahil hindi kayo aware na sa lahat ng mga karanasan mo, ang goal ni Lord, palakasin ang puso mo. That's why, as we enter 2025, let's be thankful that God gave us a stronger heart. Amen. Ang lahat po ng nakaranas ng pagsuporta at restoration ng nakaraang taon, magsabi ng Amen. Lahat po ng pinalakas ni Lord, magsabi ng stronger! Hindi niyo po nararamdaman na may part tong stronger. Hindi, joke lang. If there is one thing that we thank God for, dun sa lahat ng pinagdaanan natin, ay yung we gain a stronger heart. Kung dati, matampuhin ka, sensitive, ano lang, ang dali mong sumama ang loob. Pero this year, sa lahat ng pinagdaanan mo, naging mas maunawa, matalino, malakas, at napapanahon ang iyong puso. Ngayon, pwede mo nang sabihin dyan, matatag ka na, may laban na tayo. Amen? Sabihin po natin, stronger. Hindi ko na po patataasin ang kamay niyo kung sino kayo, pero base sa pakikisalamuha ko sa maraming tao, ito po ang nakita ko sa buong 2024. May mga nasubok ang mga relasyong magkakaibigan. Hindi nila alam kung saan nagsimula, kung gaano kaliit ang dahilan, pero yung maraming taon ng kanilang pagkakaibigan, sinira ng hindi pagpapatawad. May mga taong mahilig mag-exercise, maingat sa pagkain, kinukumpleto ang tulog, pero bigla na-diagnose sila ng matinding karamdaman. May mga taong sobrang nasaktan nang walang paalam, biglang nawalan ng mahal sa buhay. Sa lahat ng masakit, mahapdi, at ayaw ng maulit na karanasan, ito po ang totoo. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Amen. Amen. Sabi po ng Psalm 69 verse 32, let the afflicted see it and be glad. You who seek God, let your hearts beat strong again. Yun daw pong lahat ng nahirapan, pinahirapan, naghirap. Tingnan ninyo at matuwa kayo. Kayong lahat na naghahanap sa Diyos, hayaan niyong pumintig ng muli, ng malakas, ng matatag ang inyong mga puso. Bakit? Dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin, tinuruan tayo ng Diyos na maging malakas dito. Physically, we may have failed, but in our hearts, God made us stronger. Kaya marapat lamang pong matuto tayong magpasalamat. Sabi nga, be thankful even if others are not. Be thankful
even if others will not. Be thankful even if others cannot. Magpasalamat daw po tayo kahit yung iba ayaw. Magpasalamat pa rin tayo kahit yung iba hindi gustong magpasalamat. Magpasalamat pa rin tayo kahit yung iba hindi kayang magpasalamat. Pakinggan niyo po ako. Gratefulness makes a person attractive. Tama po ba yon? Yung pagpapasalamat, nagpapaging maganda sa isang tao. Sino po dito gusto niya yung kasama niya palagi nagrereklamo? Parang ang hirap kasama ng taong wala nang ginawa kundi magreklamo. Kinita mo dumalan? Nano naman ka ng tamo? Bata na Kenny? Alata ng aliyong gawan? Puro nang makanyan? Nuko? Kasakit yung bien eh. Burihe pong kayabing makantang klaseng tao? Uy, kayo na mo. Pero we have to understand na yung pong taong mapagpasalamat ay attractive, masarap kasama. Amen. Pakinggan niyo po ako. Yung taong mareklamo, no? Yan po madalas ang nagkakasakit. Alam niyo bakit? Kasi kapag nagrereklamo ka, na-stress ka. Pag na-stress ka, bababa ang immune system mo. Kapag mababa ang immune system mo, malapit ka sa infection. At pag na-infect ka, may sakit ka. Saan nagsimula? Hindi ka marunong pasalamat. Diba? Sa kabilang banda, kung nagpapasalamat ka, kung nagpupuri ka, if you are grateful, if you are thankful, the Bible tells us, praise looks good on you. Ay, ikwa. Nung ikwa tapalak pa kayo, ali. Kasi po sinasabi ng Biblia, kung tayo daw po ay mapagpasalamat, nagiging kaakit-akit tayo. Nagiging maganda tayo sa paningin ng ibang tao. Pansinin niyo po, dalawang babae, parehong mahaba ang buhok, parehong matangos ang ilong, parehong makinis ang balat. Pero kapag ang isa mareklamo at yung isa mapagpasalamat, sino ang higit na gumaganda? Yung asawa mo, huwag ka nang tumingin sa iba. Yung asawa mo na lang. Okay? So, listen. Gratefulness makes a person attractive. If you want others to see how good God is, don't try to explain everything. Be thankful in all things. Huwag mo nang tanungin, bakit ka dumadaan dyan? O ipaliwanag, bakit sila dumadaan dyan? Ang gawin mo na lang, sa lahat ng bagay, magpasalamat ka. Kasi pakinggan niyo po ako. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At walang pagsubok na wrong address. Hindi natin pwede sabihin, Lord, ba't ka ako naman din tanginin? Ako mang karapat dapat kenin eh. Dapat pwede namin, kaya siping kong bali. Ano? Wala pong pagsubok na wrong address. Amen? Amen. Pakinggan niyo po ako. Thankfulness is the seed that makes a person strong in heart. Alam na alam mo daw po yung mga taong matalino ang puso, maunawa ang puso, malakas ang puso. Yun yung mga taong mapagpasalamat. Makanyanapin ng sitwasyon, magpasalamat ka pa rin. Wow, balo ng Lord ng gagawa na. May wala nang iga nagagaya, magpasalamat ka pa mo rin. Nang milyari ka. Wow, balo ng Lord ng gagawa na. At kapag nagpapasalamat ka, yun ay palatandaan na ang puso mo ay malakas. Thankfulness grows in the heart of a strong heart. Thankfulness is the mark of a stronger heart. Kaya, balo diat ang taong may na pamilubluban, na mo makareklamo lang. Pero diat ang taong masikan lalob, diat ang taong masikan la puso, mas kinano yung pagdalanan do, magpasalamat lang. If you want to have a stronger heart, start sowing the seed of thankfulness. Or better yet, be the seed yourself. Be thankful. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, salamat, ikaw ang katabi ko. Nagpasalamat na po ba kayo sa upo ang inuupuan nyo? Na pag upo nyo, hindi niya kayo ibinagsak?
Nagpasalamat na po ba kayo sa upuang inupuan nyo na malinis yan? Linggo-linggo, pagdating nyo, upo na lang kayo? Nagpasalamat na po ba kayo na pagdating nyo dyan, hindi kayo naghahanap ng upuan? Hinintay kayo ng upuan ninyo? I mean, find simple, small, ordinary things to be thankful about. At magugulat ka kung anong gagawin nun sa iyong puso. Amen? Ang lahat po ng may stronger heart, magsabi ng amen. Ang lahat ng karanasan natin sa nakaraang 2024, isa lang ang ibinunga niyan. Pinatibay niya ang ating mga puso. And mas maging matapang tayo. Pangalawa po, pasalamatan natin ang Panginoon dahil hindi lang niya pinalakas ang ating mga puso, pinatibay din niya ang ating pananampalataya. It's not only about a stronger heart, it is also about a stronger faith. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Sabihin po natin, thank you, Jesus! Wala naman po tayong ibang pwedeng pasalamatan kundi si Jesus lang. No? Dahil kung yung katabi mo, hindi niya palalakasin ang puso mo. Baka atakihin ka sa presyo. Alright? One, stronger heart. Two, stronger faith. Balikan po natin yung ating talata. 1 Peter 5 verse 10. Allow me to read again from the Passion Translation. And then, after your brief suffering, the God of all loving grace. Alam niyo po, gaganda ng mga adjective na mga salita dito. Sabi pang ganun, the God of all loving grace who has called you to share in the eternal glory in Christ will personally and powerfully restore you. No? Ang Diyos lang po talaga ang nagtawid, nagpanumbalik, at nagpalakas sa atin sa taong ito. Sabi pa po dyan, yes, He will set you firmly in place and build you up. Sino po ang makakapagpatotoo sa atin ngayong umaga? Na sa lahat ng kanyang pinagdaanan, hindi nagkulang ang Diyos at pinalakas siya. Ano po yung mga complaint natin sa taong ito? Nuko, mitas na naman yung gas. Mitas ng isega na gana, may kitok-kitok pa yung gas sa ini, makanano ko kanini ha. Pero tanong, sino po dito ang may gas pa rin ng mga sasakyan? Play natin. Mitas na naman yung kuryente yan. Pakabit kayo pa mong solar panel, bala ako magbabayang kuryente. Matas kayo pa mo rin kuryente yan. Pero sino po nagpapasala, hanggang ngayon may kuryente pa rin kayo? Kahit ano po ang pagdaanan natin, kahit gaano kahirap ang ibato ng buhay sa atin, ito po ang nakakatuwa sa Diyos. Itinatawid at itinatawid at itatawid pa rin niya tayo. Amen? Meron po akong kakilalang isang tao. Ito pong taong ito, wala na silang kuryente, pero nagpapasalamat pa rin siya. Wala na silang gas, pero nagpapasalamat pa rin siya. Itago po natin siya sa pangalang Habakuk. Basahin po natin ang Habakuk. Sabi po ng Habakuk 3:17-18, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails, and fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God, my Savior. Pansinin niyo ho, Habakuk made the choice to rejoice. Ganda nun, no? Hashtag, made the choice to rejoice. Yung po kasing pagpapasalamat, yung pagsasaya, personal na choice mo yan. Hindi ka pwedeng ipagpasalamat ng katabi mo. Hindi mo pwede sabihin, ako bisa magpasalamat, o sige, ako na magpasalamat para kaya makanini, tas king gamat ko, para kaya kala rin gamat na rin. Lord, salamat po para kaya, pupuryanda ka para kaya, mayab ka kembiena, salamat po. Hindi ho pwede yun eh. Nandiyan pa po ba kayo? Rejoicing is your choice. Kaya ho natuwa ang Diyos kay Habakuk dahil sa kabila ng kawalan ng lahat, walang pagkain, walang bunga, wala.
Pero pinili po niya, pansinin niyo, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Nagdesisyon pa rin siya magpuri. Nagpuri siya hindi dahil doon sa sitwasyon niya. Nagpuri siya kasi alam niya, yung Diyos niya, yung tagapagligtas niya, kaya niyang ibigay yung ano wala siya. Amen. Amen. That's why rejoicing is a choice. Sa lahat ng buwan ng taong 2024, parang mas madali ang magreklamo sa mga pinagdaanan natin. Pero pinapakita nito sa atin, ang pusong malakas, ang pananampalatayang matibay, pinipili niya ang magpuri anuman ang kanyang sitwasyon. Amen. Amen. Dahil alam natin, yung Diyos natin, mananatili siyang mabuti at matapat. Sometimes we do not find reasons to be thankful or we do not feel the urge of being grateful, but in faith, we know we just have to give thanks to the Lord. Kasi po, yun ang sinasabi ng kanyang salita. Wala ho kayong makitang rason para magpasalamat? Wala kayong makitang dahilan para purihin ang Diyos? O ganito na lang po. Nagpasimula ang 2024, 12 months ago. Sabihin na natin, walang anumang nangyari sa buhay mo. Walang na-improve, walang nagbago. Wala, as in wala. Basta ka na lang umabot ng December. Alam po, sa totoo lang, yung makarating ka lang 2 days before the finish line, sobrang naging mabuti ang Diyos sa'yo. Come on! Come on! Ang matatag na pananampalataya, nagpapasalamat sa Diyos. Dahil tinuruan tayo ng Diyos na harapin ang ating mga takot. Dami nating takot sa taong ito. Nagtiwala tayo sa mga panahon ng pagdududa. Umasa tayo sa kabila ng ating mga pangailangan. Tugon ng Diyos, pinatibay niya ang ating pananampalataya. Kaya pwede nating sabihin, Jesus, thank you for 2024. Sabi po ng 1 Thessalonians 5:15-18 from the Passion Translation, let joy be your continual peace. Make your life a prayer, and in the midst of everything, be always giving thanks. Sa gitna daw po ng lahat, yung lahat na yon, masama man yon o mabuti, maganda man yon o hindi, sagot yun sa panalangin o hindi, sa lahat ng circumstansya sa buhay, sa gitna ng lahat ng iyon, from January to December, ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, marapat lang na magpasalamat tayo sa Panginoon. Let me remind us today, a thankful faith is a stronger faith. Marahil kaya hindi lumalakas yung pananampalataya mo kasi kulang ka sa pasasalamat. Tandaan mo, ang pagrereklamo, hindi niyan pagtitibayin ang iyong pananampalataya. Pero kung marunong kang magpasalamat, yung pasasalamat mo ang nagpapatibay sa iyong pananampalataya. Amen. Amen. Ang magpagpasalamat na pananampalataya ay matatag na pananampalataya. Praise God. Gusto ko po sabihin sa inyo, tapos na po ako, pwede na po tayong tumayo. Totoo po, yari na ako po. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po ang dalawang bagay na pwede nating ipagpasalamat sa taong ito sa kabila ng lahat? Una, sa lahat ng pinagdaanan natin, we gain a stronger heart. Second, we gained a stronger faith. Paalala lang po, let us not suffer short-sightedness, spiritual apathy, spiritual ingratitude. No? Because a stronger faith is born of a stronger heart. Lalo na po sa panahon ito. No? Kailan lang, dami mga Christmas party. Bagong taon, mga New Year. Gift giving. Sabi po, instead of finding more reason to complain,
let's find reason to be content. Sa gift-giving, huwag ka na mag-complain. Huwag makanya tanggap ko. Ini kalupay tang kaya. Aliba, yung pami sabi, libo, o tadwayan dala nining magabinyen, ha? Ananitang memya kaya, at ika kasing utang ng walong dalan, siklit ko ne. Imbes na maghanap po tayo ng dahilan para magreklamo, maghanap tayo ng dahilan para maging kontento. Imbes na maghanap tayo ng dahilan para ikumpara, maghanap po tayo ng dahilan para i-compliment. We find more faults in our stars instead of finding the beauty in their own glitters. Madalas po, imbes na ipagpasalamat natin yung mga tao sa ating paligid, hinahanapan natin sila ng kahinaan. Pakinggan niyo po ako. Mga bata, huwag niyong ikumpara ang inyong magulang sa ibang magulang. Marahil hindi mo nakikita, pero may ibang ningning at katangian ang magulang mo kumpara sa ibang magulang. Huwag niyo pong ikumpara ang inyong mga leader sa ibang mga leader. Huwag niyong ikumpara ang inyong boss sa ibang mga boss. Huwag niyong ikumpara yung kaibigan niyo sa ibang kaibigan. Instead of comparing them, compliment them. Because in reality, they have their own glitters. Being thankful make us stronger here in the heart and in our faith. Tayo pong lahat ay mukha at manalangin. O Diyos, aming Ama, pinagpapala ka po namin at tinadakila. Diwang banal, salamat po dahil kayong patuloy na umaakay sa amin sa landas ng inyong pagpapala. Dalangin po namin sa pangalan ni Kristo Jesus, buhusan kami ng sariwang langis ng pagpapasalamat. Tamnan kami ng bagong binhi ng pagpapasalamat. Dahil alam namin, O Diyos, makaharap namin ang bagong taon kapag kami ay umaapaw ng pasasalamat sa inyo. Dalangin ko po, Banal na Espiritu, yakapin mo ang bawat isa sa amin, hagkan mo kami, O Diyos, at ibulong sa amin na ang pinakamabuti ay dumarating sa kanila na marunong magpasalamat. Sa inyo pong papuri, sa inyo pong pagsamba. Sige po, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sambahin natin siya. Pwede po ba nating palakpakan lang ang Panginoon? Sige po, ibigay sa Kanya ang pinakamabuting palakpak.
I-appreciate po natin ang Diyos sa kanyang katapatan. Come on, give Him the best clap offering. He deserves our praise. Salamat, salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat. Salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sa pagkakataon pong ito, nais kong buksan ang altar sa bawat isa sa atin, lalo na po sa mga bisita natin who came for the first time. Marahil po, hindi pa kayo nakapagdesisyon na ibalik ang ating mga buhay sa Panginoon. Meron pong isang lalaki na nagsabi na yun daw pong buhay natin, kaloob yan ng Diyos sa atin. Kung paano natin yan iingatan, gagamitin, yun ang paraan ng ating pasasalamat sa Diyos. Ako po naniniwala na ang tamang paraan ng paggamit sa ating mga buhay ay ibalik ito sa Diyos. Kasi siya na may bigay nito, alam niya kung anong mabuti para sa atin. Kung gusto niyo pong muling ipagkatiwala sa Diyos ang inyong mga buhay, I would like you to join me in simple prayer. Sige po, tayong lahat ay mukot manalangin. Sabihin po natin, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok ko si Kristo bilang aking sariling Diyos at personal na tagapagligtas. Inaamin ko po, ako ay ligaw, wasak, makasalanan. Patawarin niyo po ako sa mga maling desisyon, maling relasyon. Salamat po dahil namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, at lalong higit, O Diyos, sa pag-ampun niyo sa akin bilang inyong anak. Simula po ngayong araw, susunod ako sa inyo, paglilingkuran ko kayo, at pasasalamatan ko kayo. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Wow, what a powerful word. Grabe po itong binigay po na word sa atin, no? Of course, palakpakan po muna natin si Lord for that amazing time of us, hearing from Him today. Ako po, ang personal highlight ko would have to be yung mga sinabi ho ni Pastor William na yung stronger heart tsaka yung stronger faith, no? Ang ganda lang ho kasi I'm sure marami po sa atin nakarelate when he said na marami po talagang mga sa atin, no? Mga iba-iba yung mga pinagdaanan, but praise the Lord, by the grace of God, He really has made us stronger in Him. Amen? So kayo din po, if you have your highlights, if you have your yung mga favorite parts ninyo doon sa message, just type right there sa comment section para ma-share din po sa ating mga friends and fam na kasama po natin na nanonood ngayon. Amen. Now, for our tithes and love offering, just in case you wanna give po, shown in the screen right now are our bank accounts. Ito po mga details ng ating mga bank accounts and also the QR codes para po sa ating, ayan, sa Maya at saka sa GCash. Ayan. Thank you so much po for choosing to give. Ayan. Alright. Bago ko po kayo ibalik kay Pastor William for the prayer and benediction, gusto lamang po namin kayong i-appreciate lahat, no? Especially kayo po na nagiging tapat. Grabe, every week, talaga napaka-faithful lang po joining us in worshiping the Lord. Alright, I guess that's about it. Turning you over back to Pastor William. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay at sabihin natin ng buong puso, ng buong pasasalamat, thank you, Jesus, for 2024. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless you with a stronger heart. The Lord bless you with a stronger faith. The Lord bless your family with favor and provision. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all God's people will say, thank you, Jesus! Magandang umaga